Hi po sa lahat, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin at ang pag-aaral po natin ngayon ay sa Luke chapter 5. Dito po sa chapter na ito, highlights po dito yung beginning of Jesus' ministry and the calling of His first disciples, demonstrating His authority over nature, sickness, and sin. Isipin mo natin yung isang mangisda na magdamag ng trabaho pero wala man lang mahuli siya po ay nakaranas ng pagod, frustrated, or disappointed at ready nang mag-give up. At sa time na yon, may isang tao na magsasabi sa iyo na subukan muli sa ibang paraan naman. Ganito yung naging eksena dito sa Luke chapter 5. Merong isang ordinaryong tao sa ordinaryong araw pero sa extraordinaryong encounter kay Jesus. Kaya po ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay sa isang pagsunod. Ito po ay tumatalakay sa relational at personal. So yung pong ating pag-aaral na meron po tayong 3 points: ang pagsunod, ang biyaya, at ang pagtawag. So number 1 po yung pagsunod. Ang pagsunod po yung natawag nating obedience sa English. Kahit pagod at hindi ka sigurado, susunod ka lang At ang pagsunod po, it brings blessings. Sa Luke chapter 5 verses 1 to 7, si Pedro po ay expert sa panguhuli pero nabigo pa rin. Pero tulad niya, may limit ang experience natin. Tenets po represents the futility of working without Christ, without the presence of God. At minsan, yung utos ni Jesus ay taliwas sa ating mga inaasahan o desire pero ang pagsunod natin sa Kanya ang nagbubukas ng opportunity or himala sa ating buhay. Ilang beses na ba tayong sumuko dahil para sa pakiramdam natin ay para walang nangyayari at kahit ginagawa naman natin lahat ng tama pero ang gawin po natin, sumunod pa rin tayo kay Lord kahit pakiramdam natin ay walang katiyakan sa pagsunod sa Kanyang salita, produces results kaysa sa sariling experience natin o kakayahan, at patuloy tayong sumubok nakasama naman natin ang Panginoong Jesus. Number 2 po yung ang biyaya o tinatawag natin grace. English biyaya ng Diyos sa mga hindi karapat-dapat. Tayo po yun, hindi tayo karapat-dapat pero biniyayaan po tayo ng Panginoon. Grace or biyaya removes fear. Sa verses 8 to 11 ng chapter 5, yung reaction po ni Pedro, yung pagsunod niya, nagkaroon po ng results. Nakahuli sila ng maraming isda at halos mapuno yung 2 bangka. Nakikita ng Diyos ang ating potensyal. Hindi lang yung ating pagkakamali o pagkukulang o pagkakasala, at yung kabanalan ni Jesus ay nag-expose ng ating kasalanan Kaya po sabi ni Pedro, lumayo ka sa akin, lumayo po kayo sa akin at ako po'y makasalanan. Sabi ni Jesus, huwag kang matakot. Kaya hindi tinataboy ni Jesus ang mga makasalanan, bagkos ay tinatanggap niya at tinatawag niya. So kapag na-recognize natin ang ating pagkakasala o pagkakamali, huwag po tayong tumakbo palayo. Bagkus ay lumapit po tayo kay Jesus. At huwag mo nating hayaan yung guilt ang mahadlang sa ating mga calling. Tanggapin natin yung grace ni Jesus at maniwala tayo na may purpose palagi ang Diyos sa bawat buhay natin. Amen. So yung number 3 points po natin, yung pagtawag or calling, yung mula sa hanap buhay tungo sa misyon. Sumunod po tayo sa tawag ng Panginoon. It gives us the good direction o right path at ito po mababasa natin sa verses 27 to 32. Si Peter po ay isang mangingisda. Ito naman po yung pagkatawag kay Levi or Matthew na isang professional professional tax collector po siya. Binago ni Jesus ang direksyon ng buhay niya. Ganun din po tayo nung tayo po sumunod sa Diyos. Binago ng Diyos yung ating buhay, at hindi lang pagbabago ng ating mga ginagawa kundi binabago ng Diyos ang ating puso. So yung tunay na pagsunod ay handang iwanan kung ano ang mga humahadlang sa atin. Ano po ba yung mga humahadlang sa atin kaya hindi tayo makasunod ng totohanan sa ating Diyos? I-align natin yung ating mga trabaho. Hindi po masama ang trabaho, hindi po masama ang kumita ng pera, pero iwasan natin maging hadlang ito sa paglilingkod sa Diyos. Hindi lahat ng mabuti ay galing sa Diyos.
pero lahat ng galing sa Diyos ay mabuti. Tandaan po natin, hindi lahat ng mabuti ay galing sa Diyos, pero lahat ng galing sa Diyos ay mabuti po yan. So, i-align po natin yung trabaho, yung relationship. Kung may mali mga relationship, ayusin na po natin. At i-align din po natin ating mga plano, dapat nasa kalooban ng Diyos. Maging handang iwanan natin ang lahat tulad ng mga ginawa ng mga disciples. Iniwan nila yung boats, yung nets, yung livelihood to follow Jesus kapag tinawag niya. Yung tawag po din ay total commitment. Ganun din po yung gawin natin kapag tinawag niya tayo, gawing mission field natin yung araw-araw nating buhay. Ano po ibig sabihin? Makita, kahit nasa labas po tayo, makikita yung Christ-likeness sa buhay natin. Kaya kapag si Jesus ang kasama mo sa iyong buhay, ang simpleng buhay ay nagiging buhay na may layunin at may tamang direksyon at makabuluhan. Kaya ang sabi ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord God Almighty, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a better future." So yun lang po, and God bless.